Sa maganda at pinagpalang umaga sa lahat ng viewers ng Ilaw Broadcast. Ito po si Pastor Luis San Fernando ng Batangas for Christ Ministry Philippines Church na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan niyo ako sa loob ng humigit kumulang 30 minuto at sama-sama tayong magbulay-bulay, mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Ating pong teksto ay sa unang Timoteo, kabanatang 5, talatang 17. Basahin ko po sa English Standard Version, 1 Timothy chapter 5, verse 17. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. Ating pong title, Double Honor to Your Pastor or Man of God. So ano po ba ibig sabihin ng double honor? Double honor means not just double respect or double honor, but double pay. Pong aking kaibigan pastor na kausap ko last week, 25 years na po siyang nagpapastor. Sa kanyang, sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At natanong ko po ang kanyang love gift. Sabi ko, Pastor, magkano ang love gift mo sa church? Sabi niya po ay 9,000. We would apply double honor to your pastor or to your man of God. That means po ang ibibigay dapat ng church sa kanya ay 18,000. If we would apply, we would obey what the Word of God says. No? Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and in teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. So, huwag mong bubusalan ang baka habang ito'y gumigiik, at karapat dapat lamang ang manggagawa na siya'y bayaran. If churches would apply this double honor principle, giving double honor to the pastor, wala pong pastor na sabihin natin maghihirap. At if the churches would give double honor to the pastor, tiyak po na pasasaganain at payayamanin ng Diyos sa mga miyembro ng churches. Sorry to say, poverty is not really God's will for His people. Iba po ang panahon ng mga apostol. They were persecuted for propagating the gospel. Iba po ang panahon ng mga early Christians that they were persecuted for their faith. Iba rin po ang ating panahon at iba rin ang pwede nating sabihin ating katawagan. Ano po? Hindi tayo tinawag na maging katulad ng mga apostol na sila'y nagdusa dahil sa kanilang pagpapahayag ng ebanghelyo at yung mga unang mananampalataya na kailangan magbubo ng dugo. Tulad nga ng sabi ni Tertullian, if I'm not mistaken, the blood of the martyrs is the seed of the church. Yung dugo ng mga martyr, ito ang binhi para ang iglesia ay lumago. At kahit sa ating panahon, meron pa rin mga mananampalataya na they are being persecuted, being killed because of their faith, especially in Nigeria, because it's a Muslim-dominated country. More than half of the population of Nigeria, more than half the population of Nigeria are Muslims. And they
persecute and they massacred Christians. That, again, it is another situation which Christians in Nigeria are called to sacrifice. Hindi po kalooban ng Diyos na lahat ng mananampalataya ay maging katulad ng mga mananampalataya sa Nigeria. Sila ay magdusa dahil sa kanilang pananampalataya. Dito sa ating bansa, I believe with all my heart, plano at layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya at tayo sumagana. And there is also biblical basis for that, because the Lord Jesus Christ Himself said, I have come to give you life that you might have it to the full. So, ang mga mananampalataya, nais ng Diyos na mapagpala, sumagana, masenso, yumaman sa buhay. Ngunit kailangan ibigay naman sa kanilang mga pastor yung tinatawag na double honor na ating pinag-aaralan sa umagang ito. Double honor to your pastor or man of God. Double honor means not just double honor but double pay. Your pastor is the man of God assigned to you by the Lord. Ang iyong pastor ang itinalaga ng Diyos para sa iyo. Sa kaso po ni Elijah, na isang propeta, is also called a man of God, babasahin po natin. Sa unang hari, kabanatang 17, sabi po rito sa talatang 3, simulan natin ang narrative dito sa talatang 3. Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Ang Panginoon nag-utos kay Elias o kay Elijah. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pansinin niyo po, ang provision ng Panginoon para sa kanyang lingkod kay Elijah o Elias. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Nabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo.
Pagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw, na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias, at hindi naubos ang pagkain ni Elias na mag-iina sa loob ng maraming araw. Di nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pansinin po natin, ang lingkod ng Diyos dito, si Elias, na inutusan ng Diyos na pumunta sa lupain ng Sarepta, at sabi ng Panginoon, may inutusan na akong isang byuda roon na magpapakain sa iyo. Pero ano po ba yung kalalagayan ng byuda? Sabi niya, wala kaming tinapay dahil humihingi nga si Elias ng kapirasong tinapay. Sabi niya, wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon, at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sa inyo po ang kalalagayan ng byuda. Huling pagkain na bilang mag-ina, yung kaunting harina at ilang patak na langis. Dahil yun ay panahon ng tagtuyot at tagutom. Bago daw sila mamatay, sabi ng ina o ng byuda, ng balo, makakain man lang sila. Kanyang pangangailangan, dun siya kinatagpo ng lingkod ng Diyos, o dun siya inabutan ng lingkod ng Diyos. Subalit, yung lingkod ng Diyos, si Elias, ay nagsabi sa kanya, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sino po ang ipinauna ni Elias? Ang mag-ina po ba o ang sarili niya? Ang ipinauna po ni Elias ay ang sarili niya. Una ang lingkod ng Diyos, batay dito sa narrative, sa salaysay, sa kwento. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit pagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Pagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang di sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa ng babae ang utos ni Elias, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at na mag-ina sa loob ng maraming araw. Di nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi na natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Nakatawid sa gutom, nakatawid sa tagutom ang mag-ina, sapagkat inuna niya ang lingkod ng Panginoon. Sa atin, ang lingkod ng Panginoon na ibinigay ng Diyos ay ang ating pastor. Tulad ba tayo ng balo na inuuna natin ang lingkod ng Diyos na siya ay ating pinagkakalooban ng kanyang mga pangangailangan ng probisyon, o hindi man lang natin naiisip ang pangangailangan ng ating pastor. Ito po sa kwento, inuna ng balo ang lingkod ng Diyos, at siya at ang kanyang anak ay nakatawid sa kagutuman. Hindi sila nagutom, hindi sila namatay. Ito po yung prinsipyo na makikita natin dito. Inuna ng balo ang lingkod ng Diyos, at dahil sinunod niya,
ang sinabi ng lingkod ng Diyos, siya at ang kanyang anak ay hindi nagutom at hindi namatay, kundi sila ay kumain sa loob ng maraming araw. Yung ating pastor na ibinigay sa atin ng Diyos, itinalaga ng Diyos para sa atin. Tinakda ng Diyos para sa atin. No? Siya ang lingkod ng Diyos para sa atin. No? At higit pa nga sa physical na pagkain, no? Ay ipinagkakaloob sa atin ng ating pastor. Spiritual food is much greater than physical food. No? Sa John chapter 21, beginning verse 15, basahin natin. No? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Nabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Magot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Nabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Katulad ni Simon Pedro, ito po yung gawain ng pastor, no? Para sa inyo o para sa atin. Kung ako halimbawa ay miyembro ng isang pastor, no? Ang gawain ng pastor ay una, patay dito sa narrative, no? Pakainin mo ang aking mga batang tupa, feed my lambs. Lagaan mo ang aking mga tupa, no? Tend my sheep, care for my sheep, no? Then feed my sheep, pakainin mo ang aking mga tupa. So, trabaho ng pastor sa isang lokal na iglesia, pakainin ang mga miyembro. So, higit sa pagkaing pisikal, katulad sa kwento ng balo sa panahon ni Elijah, no? Inutusan si Elias o si Elijah ng Panginoon na pumunta nga ron sa isang balo, isang byuda, at yun ang kinasangkapan ng Panginoon upang sila ay mabuhay, no? Hindi sila magutom at mamatay, si Elias at ang mag-ina, no? Higit sa pagkaing pisikal ang ibinibigay ng ating pastor, kundi pagkaing espiritual. Kaya kung sa panahon ni Elias, inuna siya o sinunod ng balo ang kanyang salita, ang kanyang utos na galing sa Panginoon, at siya ay napagpala, ibig sabihin, di siya nagutom, di siya namatay sa ganong sitwasyon, sa kanyang pangyayari o sa kanyang sitwasyon. Lalong higit sa ating kung ang ating pastor ay ating binibigyan ng double honor, katulad ng sabi sa unang Timoteo, kabanatang 5, talatang 17, na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos, pagkakalob niya ang lahat ng ating pangangailangan. At hindi lang sa ating pangangailangan, kundi hihigitan pa ng Panginoon sapagkat marunong tayo na magbigay ng double honor sa ating pastor, no? Double respect and double pay.
Ulitin lang po natin, mga kapatid, no? Double honor to your pastor or man of God. Double honor means not just double honor but double pay. Your pastor is the man of God assigned to you by the Lord. Pangalawang punto po, your pastor or man of God is greater than you. No? Your pastor or man of God is greater than you. Igit ang ating pastor kaysa sa atin. Kaya nga siyang itinalaga ng Diyos para mag-alaga sa atin, sa ating buhay spiritual. Sapagkat kung tayo yung mas marunong, mas matalino, mas magaling, mas spiritual kaysa sa ating pastor, dapat tayo ang naging pastor. Ito ang problema sa maraming iglesia. Inaakala ng iba, leader o member, na sila higit sa kanilang pastor o mas marunong sila, o mas matalino sila, o mas magaling sila, o higit ang kakayahan nila kaysa sa pastor nila. Kung totoo man ang kanilang inaakala, dapat sila yung ginawa ng Diyos na maging pastor para sa iglesyang iyon. Subalit, dahil hindi sila ang pastor at ang pastor nila ang kanilang pastor, ang ibig sabihin, yung pastor na iyon ang higit kaysa sa kanila, no? Higit sa spiritual knowledge, no? Higit sa biblical knowledge, higit sa spirituality. Yun po ang nilalagay ng Diyos, no? Yung pinaka-mature, pinaka-spiritually capable na magpastor sa isang lokal na kongregasyon. Siya ang nagtatakda at siya ang nagtatalaga. Mababasa natin sa Hebrews chapter 7, no? Basahin lang natin. Ito'y kinuha sa Genesis chapter 14. Sabi po rito sa good morning po, Sister Pastora Maribik Tagata. God bless you. Talatang 4. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Pinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno. Ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang kwento nito ay ni-rescue ni Abraham ang kanyang pamangking si Lot, no? Sa kamay ng mga hari na bumihag kay Lot sa kanyang pamilya. So si Abraham ay nakidigma, no? Doon sa mga hari na tumangay sa kanyang pamangkin. At nagapi o natalo niya yung mga hari na yun. So sa bawat labanan o digmaan ay mayroong plunder o samsam, no? Ang ginawa ni Abraham, na siya'y sinalubong ni Melchizedek, si Melchizedek, ang sabi ay, hindi lang siya hari ng Salem, kundi siya ay priest of the Most High God. No? Siya ay priest of the Most High God. Sabi rito sa verse 1, Hebrews chapter 7, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, priest of the Most High God. Ang lingkod ng Diyos dito ay si Melchizedek, priest of the Most High God, pari o saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. At tingnan natin, sa ating lingwahe, sabihin natin, blines ni Abraham si Melchizedek dahil yung 10 ay ibinigay niya, 10 ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan.
ibinigay niya kay Melchizedek. Pero hindi po si Abraham ang nag-bless kay Melchizedek, no? Ang nag-bless ay si Melchizedek. Bless niya si Abraham, no? Liwanag naman, sabi ko nga ito'y kuha sa Genesis 14, pero dito sa Hebrews chapter 7, mababasa na natin ang pangyayari, di ba? Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. So, Melchizedek bless Abraham. Yun po yung nangyari. Hindi si Abraham ang nag-bless kay Melchizedek. Ang ginawa ni Abraham, yung 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan, ibinigay niya kay Melchizedek. At nung ibinigay niya kay Melchizedek ay binasbasan siya o blines siya o pinagpala siya ni Melchizedek. Kaya sabi, tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek, pinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno, ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan sa talatang 4. Sa talatang 7, hindi may pagkakaila na nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Hindi may pagkakaila na ang nagbigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. O higit na dakila si Melchizedek na blines si Abraham. Pero sino ba si Abraham? Siya yung pinangakuan ng Diyos, di ba? Lahat ng lahi ay pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. But in the case of Melchizedek, it is not Abraham who blessed Melchizedek, but it was Melchizedek who blessed Abraham. The same way, when we give a love gift to our pastor, we do not actually bless our pastor. No? Although yun ang ating sinasabi, bless ko si pastor. But the truth is, actually, it is the pastor who will speak a word of blessing to you. Pag nagbigay ka ng love gift, hindi mo siya binibless, actually, dahil siya mag-bless sa iyo. No? Bigay ka ng love gift, in the case of Abraham, he gave a tithe of all that he has plundered. No? Bigay siya ng 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa labanan. At siya'y binasbasan o blines o pinagpala ni Melchizedek. The same way, your pastor is the man of God. Dito sa narrative, si Melchizedek ang man of God. Sa ating application, ang pastor natin ang man of God. We give a love gift to our pastor, he will speak a word of blessing to us. Pagpapalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor. Panahon na tayo ay nagbibigay ng love gift, hindi tayo ang nagpapala sa ating pastor. Although yun ang ating ginagamit na salita, bless natin ang pastor. But actually, the reverse is true. It is the pastor who will bless us. When we give our love gift, when we give love gift to our pastor, financial love gift to our pastor, he will speak a word of blessing to us, as in the case of Melchizedek, speaking a word of blessing to Abraham. So your pastor is greater than you. No? Your pastor is, or man of God is greater than you. Dapat mong i-recognize yun. Dapat mong tanggapin yun. Sa pangatlong punto ay dalawang ano na po ito, no? Kaso. Unang kaso, yung balo na pinagpala ni Elias, nagkaroon ng himala, hindi nagutom ang mag-ina at kasama din si Elias dahil nakitira siya doon sa bahay ng balo. No? At dito naman sa pangalawang kaso, in the second case, si Abraham, pinagpala siya ni Melchizedek. Siya ay nagbigay ng ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa labanan. Binigay niya kay Melchizedek. Pinagpala siya ni Melchizedek. So that is the principle. No? That is the principle in God's word. No? It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. So tayo members, inferior tayo. Sino magble-bless sa atin? Yung ating superior. At sino yung superior? Yung man of God or yung pastor na
itinakda ng Diyos para sa atin na ating maging pastor. And last point, you can give an offering to your pastor or man of God. You can give an offering to your pastor or man of God. Sa Philippians chapter 4, ito naman yung kaso. Third case natin ay si Pablo, na isang apostol. Basahin lang natin sa Pilipos, Kabanatang 4. Sa talatang 14, sabi rito, "Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap." Si Apostol Pablo ay isang apostol o lingkod ng Diyos na dumanas ng napakaraming paghihirap dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at sa mga iglesia. Sino yung tumutulong sa kanya? Mga taga-Pilipos, no? Mga taga-Pilipos. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So ano po ginagawa ng mga mananampalataya sa Pilipos? Sila ay nagbibigay ng pangangailangan ni Apostol Pablo, no? Sila yung tumutulong para sa pangangailangan ni Apostol Pablo. So they are the ones being used by God to provide for the Apostle Paul, no? As he did his apostolic ministry, preaching the gospel and teaching the believers. Sabi ni Apostol Pablo, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, o tinawag ng mga kaloob, gifts. No? Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. So sino po ba talaga ang nabibiyayaan kapag binibigyan natin ng mga kaloob, gifts or love gifts ang ating lingkod ng Diyos, ang ating pastor? Ang man of God ba o ang pastor ba o tayo na nagbibigay? Batay dito sa talatang 17, sabi niya, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Kaya yung pagkakaloob ng mga mananampalataya sa lingkod ng Diyos, or in our case, to their pastor, yun yung nagiging paraan para sila'y tumanggap ng masaganang gantimpala o tumanggap ng masaganang pagpapala. At ano po ang tingin ng salita ng Diyos sa ginagawa ng mga taga-Pilipos na nagbibigay ng pangangailangan ni Apostol Pablo? Sabi rito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. No? Tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So, tinawag na alay o offering, di ba? Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Offering acceptable and pleasing to God. When you give to the man of God, when you give to your pastor, it's an offering that is acceptable and pleasing to God. Pause tayo sandali. Para kanino po bang ika po? Batay sa salita ng Diyos,
The tithe belongs to the Lord. Ang ikapu ay pag-aari ng Panginoon. Pag tayo nagbigay ng ikapu, ito'y para sa Panginoon. Pero sino po ba ang tumatanggap? Hindi naman literal na tinatanggap ng Panginoon, di po ba? But in a spiritual sense, it is really giving back to the Lord what is due to Him. Kasi sabi ng Word of God, the tithe belongs to the Lord. Ang ikapu ay pag-aari ng Panginoon. Okay. In a spiritual sense, tinatanggap ng Panginoon kasi para sa Kanya yun eh. Hindi yun para sa pastor, hindi yun para sa iyo, kundi yun ay para sa Panginoon. Pero sino ang tumatanggap literally? Di po ba ang church? Church na kinabibilangan natin. Kung tayo nag-iikapu na para sa Panginoon, tinatanggap yung ikapu at ginagamit ng iglesia para sa mga gastusin ng iglesia. Pero ang sabi, yung tithe ay para sa Panginoon. The tithe belongs to the Lord. O dito sa ginagawa ng mga taga-Pilipos at kapag ginagawa natin ito sa ating lingkod ng Diyos, sa ating pastor, yun ay alay, nakatanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos, di ba? Ang mga ito ay tulad na mabangong handog sa Diyos, mga alay nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Kanino po inalay? Yung alay nakatanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos? Sa Diyos. Pero sino po ang literal na tumanggap? Sino ang literal na tumanggap? Si Apostol Pablo. Sabi niya, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. So, ang tumanggap, literally, si Apostol Pablo. Pero ano yung ginawa ng mga taga-Pilipos? Sabi ni Apostol Pablo, ito'y salita ng Diyos, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Tulad ng mabangong handog sa Diyos. But then, he pointed out, He pointed out na yun ay alay. Mga alay, nakatanggap-tanggap, offering, acceptable and pleasing to God. Alay, nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So when we give to the man of God, it is a sacrifice that is acceptable and pleasing to God, as in the case of Paul, when he received gifts from the Philippian believers. In the same way, when we give love gifts to our pastors, it is also an offering pleasing, acceptable, and pleasing to God. At sa talatang 11, bago binanggit ni Apostol Pablo ang blessing, di ba? Before Paul pronounced the blessing, yung verse 19, pinasalamatan niya muna yung kaloob. Ibig sabihin, tumanggap muna siya ng mga kaloob. So, bago siya nagsalita ng pagpapala, tinanggap niya muna yung mga kaloob. No? I hope you are understanding this, di ba? Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Sabi niya, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. O tumanggap siya ng mga kaloob. Pero sabi niya, ang mga ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos, Then, he pointed out mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. No? Sacrifice or offering, acceptable and pleasing to God. And then he pronounced the blessing, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So you can give your offering or love gift to your pastor or to your man of God. And then the pastor, like Apostle Paul, will pronounce the blessing to you. Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung susundin lang po ng mga iglesia, itong aking binabanggit sa inyo, binabahagi sa inyo, wala pong miyembro ng iglesia na maghihirap. Wala ring pastor na maghihirap. Bakit po mahirap ang mga miyembro? Kasi hindi tinuturuan
ng pastor na ibigay sa kanya ang double honor. Mahirap ang mga miyembro dahil mahirap ang pastor. At mahirap ang pastor dahil hindi tinuturo sa mga miyembro na dapat ang ibigay sa kanya ng mga miyembro ay double honor. Double honor does not just mean double respect, but also double pay. Double honor means double honor or double respect and double pay. At pag ito ginawa ng mga miyembro, giving double honor to the pastor, ito yung paraan ng Diyos, sistema ng Diyos, para yung financial resources, financial blessings, ibuhos niya sa mga miyembro ng church as they give double honor to their pastor. Ulitin natin yung sinabi ko, no? It's actually a teaching from the Lord. Mahirap ang member dahil mahirap ang pastor. At mahirap ang pastor dahil hindi tinuturo sa member na ibigay sa kanya ang double honor. So if you would obey the word of God and give double honor to your pastor, makikita mo ang kamay ng Diyos, iaangat ang buhay mo. Iaangat ang buhay mo. Pasasaganain ka, hindi ka pagkukulangin. No? Hindi lang ample provisions, but more than ample provisions. Hindi lang sufficient, kundi more than sufficient provisions ang ibibigay sa inyo ng Panginoon because you are honoring the man of God. You are honoring your pastor. Dito makikita natin yung kapamaraanan ng Diyos para mapagpala ang members to give double honor to their pastor. As they give double honor to their pastor, pagpapalain sila ng Diyos. At the same time, pagpapala ng Diyos ang pastor sa pamagitan ng kanyang mga members. Kung tutuusin po, ang plano ng Diyos para sa mga pastor o sa mga lingkod niya ay full-time. No? Meron mga halimbawa na pastor, halimbawa may business o kaya naman may employment, pero actually it is not the perfect will of God. No? The perfect will of God is for the pastor to be full-time in his ministry. Kasi nga, ang gagamitin ng Diyos para ipagkaloob ang kanyang pangangailangan, yung mga miyembro na nagbibigay ng double honor sa kanya. Habang nagbibigay ng double honor sa kanya, yung mga miyembro, pagpapalain, pasasaganain ng Diyos sa mga miyembro, umuunlad ang kabuhayan ng mga miyembro, sumasagana, umaangat sa buhay, yumayaman. At the same time, sila ang ginagamit ng Diyos para nga pagkaloob yung lahat ng pangangailangan ng pastor. Sa 1 Corinthians chapter 9, babasahin po natin ang ganito. Naulit dito yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Dito na po tayo magtatapos. Sabi po rito, talatang 7, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa ating kaya iyon isinulat,
sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa anihin. Nagasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Talatang 13, di ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, pinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. At dito, pansinin natin mga kapatid, no? Pag halimbawa, ang sagot dito hindi, di ba? O sa talatang 7, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Ano sagot? Hindi. Sino ang gumagastos para sa kanya? Ang pamahalaan, di ba? Ang pinaglilingkuran niya. Sinong tao nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Ano sagot? Wala. O pag nagtanim ka ng ubas, makikinabang ka sa bunga ng ubas. Sinong pastor na nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Wala. O yung pastor na nag-aalaga ng tupa, ginagatasan ng tupa, nakikinabang siya sa gatas. Di po ba? O, kaisipan lang ba yun ng tao? Sabi ni Pablo sa talatang 8. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo tinutukoy niya, yung mga manggagawa, di ba? Alang-alang sa ating kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa anihin, o may aanihin sila. Sabi sa talatang 11, nagasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Ang man of God, ang lingkod ng Diyos, ang iyong pastor, nag-aasik ng pagpapalang espiritual, bibigyan mo naman siya ng material na pakinabang. Pansinin niyo yung kapasyahan ng Diyos o kalooban ng Diyos, di ba? Bless ka ng pastor spiritually, o gamitin natin yung word na bless din. Bless mo naman ang pastor financially o materially. But actually, it is the pastor who is blessing you. Ba? Provide for the needs of your pastor, you give double honor to your pastor, and your pastor, or the Lord, will use your pastor to bless you. Ba? Speak a word of blessing to you. At dito ang perfect will of God, yung mga nangangaral dapat tustusan kanilang ikabubuhay. So, the perfect will of God is for the pastor to work in the ministry full time. Hindi ba ninyo alam na mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo sa Old Testament, no? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Yung mga naglilingkod sa templo, nabubuhay sila o tumatanggap sila ng pagkain at tumatanggap sila ng mga handog na inihahandog. Bagong tipan, sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So you preach the gospel, you live also by the gospel. If you're a pastor, or the members should take care of you financially, provide for all your needs. Pag ang pastor, laging sinasabi, mahirap ang mga miyembro ko. Mahirap ang mga miyembro ko. Yun yung pastor na walang pananampalataya
pananampalataya. Nilagay ka ng Diyos dyan, para ikaw ang gamitin ng Diyos para yung mga miyembro mo ay mapagpala financially, materially. Ay ituro mo sa miyembro mo na i-honor ka. No? A member should give double honor to you as their pastor, for them to be blessed financially, materially by God. Kasi yung kaayusan na tinalaga ng Diyos para sa iglesia, yun yung bahagi ng kapamahalaan niya sa iglesia. Yun yung plano at layunin niya. Yun yung kalooban niya sa iglesia. Pagpapalain mo ang mga members by the messages that you preach and teach to them, no? Mga mensahe na ipinapangaral mo, tinuturo mo na pagpapala sila, spiritually speaking, bless spiritually, and then they will give double honor to you, provide for all your needs. Gagamitin ka ng Lord to speak word of blessing to them para mapagpala pa sila lalo financially, materially. At pag ang pastor nanghihingi, pastor o maasa sa mga support ng kung sino-sino, yun yung pastor na walang pananampalataya. Kasi tumitingin siya sa labas. Ang yaman niya ay nasa mga tupa niya. No? Yun yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Yun yung kayamanan niya. Alagaan niya mabuti ang mga tupa niya, pagpapalain niya ang mga tupa niya spiritually, mga tupa niya naman, no? Bibigay yung pangangailangan niya, bibigyan siya ng double honor. Ansinin niyo yung kapamaraanan ng Diyos na bless ang members spiritually. Then they will give love gifts to their pastor. They will provide for the needs of their pastor. They will give double honor to their pastors. A pastor will speak words of blessing to them. Lalo silang pagpapalain ng Diyos sa pinansyal, material, aangat ang kanilang buhay, sasagana, yayaman sila, yung pastor nila, na pagpapala din ng Diyos financially, materially, sa pamamagitan ng kanilang mga love gifts, offering sa kanilang pastor, binibigay na double pay na members sa kanilang pastor, double honor. Yun po yung paraan ng Diyos. Tayo po, kailangan natin mag-upgrade. No? Kailangan natin mag-level up. Kung ang tingin natin sa ating sarili, member tayo, mahirap tayo. It's actually an issue of the heart, not actually an issue of finances. No? Ito yung usapin ng puso, hindi ng pananalapi. Ang puso natin, ang tingin natin sa ating sarili, kawawa tayo, mahirap tayo, kailangan natin ng tulong. Wala tayong pag-angat sa buhay. 5-10 years from now, ganun pa rin tayo. We will apply the principles that we have heard today, this morning. We begin to give double honor to our pastor, give love gifts to our pastor, then our pastor will speak the words of blessing to us. God will bless us financially, materially, aangat ang ating buhay. Yung ating pastor na pagpapala din ng Diyos sa pamamagitan ng ating love gifts. That is the pastor that is being used by God to bless us. Because he is the man of God assigned to us. Kahit ang mga pastor, mag-level up po tayo. Turo natin ito. Huwag tayo mahiya. Kasi ito yung kapamaraanan ng Diyos. Ito yung kapamahalaan ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito yung panuntunan niya. So, yun po ang ating pinagbulay-bulayan, pinag-aralan sa umagang ito. Let me just summarize. Ating message ay double honor to your pastor or to your man of God. Double honor means not just double honor but double pay. Your pastor is the man of God assigned to you by the Lord. Your pastor or man of God is greater than you. You can give an offering to your pastor or man of God. Tawa naging pagpapala ito sa atin na nakinig. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Panginoon,
Aming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng Israel. Kataas-taasang Diyos, banal na Diyos, aming Ama sa langit, Panginoon, na may lalang na langit at lupa. Maraming salamat, Ama, sa iyong habag, biyaya, pagpapala, kabutihan, pag-ibig, katapatan sa amin na iyong mga anak. Hindi mo kalooban na kami ay kumapang sa hirap habang kami narito sa lupa. Nais mo bilang aming Ama sa langit na kami iyong mga anak makaranas ng langit dito sa lupa. Dito pa lang sa lupa, maranasan na namin ang langit. Di namin maranasan ang impyerno dito sa lupa. Pagkat ano nga po ba ang pakinabang ng langit kung dito sa lupa ay para kaming nasa impyerno. Kami tad-tad ng sakit karamdaman, baon sa utang, laging may sigalot, awayan sa pamilya. Di mo ito ninanais, Panginoon. Nais mo matikman namin ang langit habang kami narito sa lupa. Tulad ng panalangin ay tinuro ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Jesus. Your will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang loob mo o masunod ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Panginoon, sa iyong habag at biyaya sa amin, ingat nyo ang antas ng aming pananampalataya. Kami lumaya, spirit of poverty, lumaya kami sa poverty mentality, mga pastor, mga miyembro. Bagkus Panginoon, matuto kaming sumunod sa sinasabi ng banal mong salita, Panginoon. Dahil kapag kami sumunod sa banal mong salita, tiyak, O Diyos, ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. At Panginoon, dalangin ko lamang, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bawat makakapakinig, makakapanood ng broadcast na ito. Kanilang tatanggapin ito ng maluwag sa kanilang puso, maitatanim ito sa kanilang puso, magkakaroon ito ng bunga at pakinabang sa kanilang buhay. They will begin to give double honor to their pastor, give love gifts to their pastors, provide for the needs of their pastors. And as you are using them, Lord, as you are using the members to bless their pastors financially, materially, you will use their pastor to speak words of blessing to them, that they will be blessed further, Lord. They will be blessed, Lord, with greater financial blessings and resources. Dahil tama po yung sinabi ng isang lingkod mo, ang puso na nahipo ng iyong biyaya, ng iyong grasya. A heart touched by grace is a heart that is open to giving. Yung puso na nahipo ng biyaya, ng grasya mo. Isang pusong bukas sa pagbibigay, Panginoon. It's really not a matter or an issue of finances, but it's a matter or an issue of the heart. If our hearts are truly being changed by you, Lord God. Panginoon, kalaya ang mga miyembro sa poverty mentality, spirit of poverty, that begin to give love gifts to their pastor, honor their pastor, give double honor to their pastor, and as you are using them, Lord, to provide for the needs of their pastors you will use to speak words of blessing to them, and you would truly bless them. Multiply the finances, the financial resources that you are entrusting to them. Papasimula kang kumilo sa isang makapangyarihan at may malampag kilos, naiaangat mo ang buhay ng iyong mga anak, pagpapalain mo sila sa mga pinansyal material na bagay, para aramihin mo mga pagpapalang pinansyal material, pagkakatiwala mo sa kanila habang sila ay nag-o-honor, nagbibigay ng double honor sa kanilang pastor. Lord, this is your will. Kaya nawa ang mga pastor, ituro kanilang mga miyembro itong mga bagay na ito. At ang mga miyembro magpasimulang sumunod sa salita mo, O Diyos. Nang sa ganon, sabay-sabay
na mananagana ang kanilang mga buhay, ang buhay ng pastor, ang buhay ng kanyang mga miyembro, Panginoon. Salamat, Ama, bilang iyong lingkod, pinagkakatiwala ko rin sa iyo, aking buhay, aking mga pangailangan, pinagkakatiwala ko sa iyo, ang ministeryo, O Diyos, na pinagkatiwala mo rin sa akin, Panginoon. I commit the ministry that you have entrusted to me, Father in heaven. You be the one, Lord, to enlarge my tent, increase my territory, expand my territory. Lord, for your glory. Hallelujah. In Jesus' name. Ito po si Pastor Luis San Fernando na Batangas for Christ Ministry Philippines Church sa Barangay Coral na Munti, Agoncillo, Batangas. Nawa mapagkatiwalaan nga tayo ng Diyos ng malalaking pagpapala na magagamit natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Purihin ang Panginoon.